Sabi nila, may isang perya na hindi nakikita sa liwanag ng araw. Lumilitaw lang ito sa disyertong lote tuwing hating gabi. At ang pumasok doon ay hindi na nakalalabas. Ito ang kwento ng perya ng mga nawawala. Kung ikaw makakita ng ganitong perya sa kalye ninyo, papasok ka ba o tatakbo palayo? Sagutin mo sa comments habang pinakikinggan mo ang kwento ito. Sa bayan ng San Bartolome, matagal na usap-usapan ng isang bakanteng lote na iniiwasan ng lahat kapag gabi. Dito umano, lumilitaw ang isang perya na puno ng liwanag, musika at tawanan. Pero sa kabila ng kasayahan, wala pang sino mang pumasok ang nakabalik. Isang gabi, si Ramon, isang binata o hilig sa mga kakaibang kwento, ay nagawi sa lugar. Sa kanyang harapan, biglang sumindi ang mga ilaw at lumitaw ang makulay na karusel. Tila totoo ang lahat. Lumapit si Ramon at napansin niya walang ibang tao sa paligid. Pero rinig niya ang tawanan ng mga bata, pasigawan ng mga nangyalo sa perya, at ang malalambing na boses ng mga nagkaalok ng laro. Ngunit nung silipin niya, wala siyang nakitang tao. Tanging mga upo ang walang laman ang gumagalaw sa sarili. Ang karusel ay ikot ng ikot kahit walang sumasakay. Sa gitna ng perya, isang matandang babae ang biglang lumitaw. Maputla ang mukha at ang mga mata ay tila itim na hukay. Halika Ramon, nika niya. Matagal ka naming hinihintay. Natigilan si Ramon. Paano nito nalaman ang kanyang pangalan? Pinangunahan siya ng babae papunta sa isang malaking pulang tent. Doon, may mga laruan sa pader na kumikilos mag-isa. Mga stuffed toy na tumatawa at mga puppet na kumikindat sa kanya. Ngunit sa gitna ng tent ay may malaking salamin. At sa salamin ay nakita niya ang kanyang sarili, pero mas payat, mas maputla, at nakangisi ng kakaiba. Bago ka makaalis, Ramon, sabi ng matanda, kailangan mong maglaro. Isa lang pang panalo, lahat ng talo, hindi na makababalik. Inilabas niya ang isang lumang roleta. Habang umiikot ito,
Tila bawat numero ay may kaakibat na sigaw ng mga taong nawawala. Napansin ni Ramon na ang mga numero ay may pangalan at isa roon ang pangalan ng kanyang pinsan na matagal na nawawala. Habang nakatitig sa ruleta, napansin ni Ramon na ang bawat ilaw sa paligid ng perya ay may mga mukha. Mga taong nakakulong sa loob ng mga bombilya, nakamasid at tumiiyak. Sa isa sa mga ilaw, nakita niya ang mukha ng kanyang pinsan. Nakikiusap na huwag siya magpatuloy. Sa takot, tumakbo si Ramon palabas ng tent. Ngunit bawat dakal na tinatahak niya ay bumabalik lang sa parehong lugar. Sa halip na makalabas, muli siyang nasa harap ng ruleta. Tila ikinulong siya ng mismo perya na isang walang katapusang loop. Huling nakita si Ramon ng kanyang pamilya noong gabing iyon. At mula noon, isa pang bagong pangalan ang lumitaw sa ruleta ng perya. Minsan kapag naglalakas loob na dumakan sa bakanteng lote ng San Bartolome, naririnig nila ang hihina at pamilyar na boses na tumatawag mula sa dilim. Halika, sumubok ka rin. At yan ang kwento ng perya ng mga nawawala. Ikaw ba? Papasok kung makakita ka ng ganitong perya sa lugar ninyo? I-comment mo ang sagot mo at huwag kalimutang mag-subscribe sa Pinas Horror para sa iba pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod, bantayan mo ang liwanag ng perya. Baka ikaw na ang susunod na mawawala. Hanggang sa muli mga ka-horror.